Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide. Oy, kumusta na ho kayo mga kaibigan sa ating mga nakatutok po sa Gabi ng Misteryo? Ang dilim, puno'y tumitigil. And of course, shout out muna sa mga taga San Pedro Ghost Hunters. Yeah. Lalo na kay Ma'am Tricia Maloles, kay Cap, si Cap Paul Maloles. Kasama na si Shaman Tupe. Ano ha? Gumagalaw. Meron tayong kasama rito nating maging guest ngayon, isa sa mga kagrupo ng San Pedro Ghost Hunters. Ngayong gabing ito mga kaibigan, pag-usapan po natin Utang. Ito ang gabi. talaga inintay ko yung Gabi ng Misteryo, no? Kasama si Ray, si Bayan, sa Ngayon pong gabing ito, pag-usapan po natin, tayo po ay nasa moderno na hong panahon, ano ho? Kaliwat ka ng mga gadget, mga high-tech na pong ginagamit ngayon. Kulang na lang na may lumilipad na mga sasakyan, ha? Ang tanong, meron pa bang multo? Yun, ha? misteryong balot ng takot ating alamin. Ngayon mga kaibigan, natin pong alamin sa ating mga panauhin ngayon pong gabing ito kung ano nga bang kanilang mga karanasan sa kanilang pagtungo sa mga lugar na kung saan ay meron daw pong kababalaghan, mayroong misteryo, mayroong kakilakilabot na mga pangyayari, ano ha, na magsasabing kahit nasa modernong panahon na po tayo ay mayroong pa ring mga multo. Atin na pong i-welcome ang ating mga panauhin ngayon po gabing ito. Siyempre, unang-una muna sa ating mga kasamahan dyan sa Tarlac, ano ha? Yung ating mga kasamahan sa tinatawag na Team Tarparak. Aba, parang parak lang, parang pulis lang ha. Yung Tarlac Paranormal Activity Team sa pangunan ni Boss Lac 2.0. Magandang gabi sa inyo dyan sa Tarlac. Kumusta na kayo dyan? Sa Zoom natin, RHTV. Ayan. Nakamute daw kayo, Boss Lac. Paki-unmute nga para marinig. Ayan. Ayan. Para magkarinigan tayo, magkakita na tayo ngayon sa ere. Okay na ba? Ayun. Yun, narinig ko na. Yun. Boss Lac, kumusta ka na? Good evening po. How are you? Ayan. Ayos lang kami dito, syempre. Sino mga kasama natin dyan, Boss Lac? Papagilala ko pala yung kasama ko sa mga namin, hunting, mga exploration. Ito si Aaron Prince. Aaron Prince. Aaron kasama Prince. namin yan. Batang-bata pa. Suma. Si Suma, yung tatay ni Galema. At saka si Iwasawa si Galema is Galema. Ayun, si Galema. Ganda ng mga pangalan. Galema, kasi sinama ko kasi sila kasi at delikado rin ng daan pag Yes. i-exploration kami yung mga masukal na lugar. Meron kayong exploration, no? Isang lugar nga ba ito, Boss Lac, yung binabanggit natin na exploration ninyo? Parang ano siya, no? Diyan sa area ba ng Tarlac yan? Last po ng exploration namin sa Tarlac sila lahat muna ngayon. Kasi dito lang sa isang barangay sa Tarlac, maraming abandon, yung mga may kwento-kwentong may naririnig sila, may nakikita sila. Pero yung mga ibang naman location dito, hindi pa namin napupuntahan. So far, kailan ba nagsimula ang exploration ng inyong grupo, Boss Lac? Bali yung exploration namin, dapat ako lang kasi mag-isa kaso natatakot ako. Hindi sa mga multo, hindi sa entity. Natatakot kasi ako dito sa mga ahas. Mga ahas? Kasi nagsama ako ng mga veteran sa ahas. Kaya pala. Pero nag-start siya. Bago lang kami nag-start kasi mga March, doon pa lang kami nag-start. Sa cemetery naman.
Oo. Kung saan ako nakakita ng usok. Yung usok na maliit. Habang nag-investigation ako. Ayan. Sige, pakita nga natin, RHTV, yung video ng grupo ni Boss Luck, itong grupong Tarpara. Mga boss, ayun, meron nga dyan sa likod. So, subukan naman natin yung motion ball. Kung papagalawin nila sa likod. Bali, maglalagay tayo ng motion ball naman. Shoutout po, Gemini. Dito. Motion ball. Calibrating pa lang po yan, yung motion ball. Grabe mo. Naglagay ng motion ball si Siyempre, lagay ulit natin nung ano natin, EMF. Baka nandito pa siya. Nakasampalo ng EMF, mga boss. Wala namang kuryente dito, di ba? Oo. Walang power dito, pero lalakasin na yung EMF. Oo, mga yung kanto yung mga nandito. Oh, pati isa yung nag-auto-focus. Ayan. Ano, kailangan mo nga yung bola. Galawin nyo lang po konti yung bola. Ilaw po yun. Pag umilaw yung dalawang bola na yan, maniniwala ka. Nag-auto-focus yung cellphone. Wag po kayong matakot po. Hindi po kami ay pag-away po at saka ano po. Hindi po kami Patay nakikisagit. natin yung ano. Kasi gi-explore lang po kami. Yan, lapit ka lang siya, lapit ka. Kailangan mo lang kahit isang bola mo. Napailaw mo yan, alis na kami. Alis na po kami. Kaya lapit ka lang. Alam namin nandiyan ka lang. Paano yung iingat ko? Sige po, kung ano lang po, last na lang po, magpag-communicate po kayo through necrophonic po. Para malaman lang po natin kung ano nangyari po dito, yung ano po. Kunin ko lang po yung necrophonic. Dito kita nakakita din. Itong bola, pailawan mo to. Pag gumilaw to, uwi na kami. Yan na. Kailangan mo yung bola na yan. Dinapit ko na yung bola. Pag gumilaw yan, uwi na kami. Patunayan mo lang na nandito ka. Ayan. Sige, pailawan mo lang yung bola na yan. Pag gumilaw yan, uwi na kami. Nahiya ka ba? Nahiya ka ba? Oo. Sino ba mga kasama mo dito? Maliban sa'yo? Saan lang sa likod ng bintana? Andiyan ka ba sa likod ng bintana? Oo. Hindi lalaki na. Baka ayaw magpag-usap talaga. Paalam ka na. Nahiya ka ba? Di mo ba kaya? Kung ang energy sa flashlight namin, ayan. Oo. Oo, kailangan mo lang yung bola na to. Ayan. Yung dalawang bola na yun. Ayan, yung dalawang bola. Ayan. Galawin mo lang. Ikaw ba yun? Yun. Ikaw ba yun? Hindi.
Palapit ka na, palapit. Marami na, nandito na ako. Tara na, paalam na kayo. Paalam na kayo, marami na sila. Paalam na kayo. Ayan na. Kunin mo na yung mga gamit. Hindi namin inaano yung ano dito. Yung mga negative spirit dito, umalis. Huwag ka sumisipol-sipol dyan. Yung mga negative spirit, di namin kailangan dito. Hindi namin inaano. Umalis kayo dito, umalis kayo. Tutulungan namin yung mga mababait lang dito. Thank you, Spirit. Thank you. Kanina pa. Pati mo lahat yun, pati yung ano. Patinggan na. Thank you. Pagdadasal na lang namin po kayo. Ayan, oh. Thank you, nag-red ka. Alis na po kami. Thank you po. Hindi na kami magagambala po. Thank you po. Thank you. Palakas dito. Palakas sila ng palakas. Ano? Dito tayo, mag-pray tayo. Pray na tayo dito. So yung mga boss, ayan, malis na kami doon kasi lumalakas na yung energy nila. So parang nagka-crowded na yung ano, sa likod. May mga negative na nararamdaman at saka iba na yung mga halo-halo na yung mga nandun sa likod. Pero meron talaga doon. Pero dito, mag-pray na tayo dito. Dito na tayo mag-pray. Manalangin na po tayo dito. Turutan mo ang gulo. Watot mga albika ko. Kaya plastic. Ramdaman ko, ang dami. Hindi na siya ipamaslan ng ditulo. Ang dami nila. Parang pinabibutan na tayo. Meron dito. Kalabo po. Well Lord, thank you po sa lahat ng ano sa amin guide tsaka protection na binigay sa amin sa araw na to, sa gabi nito at sa susunod na pong exploration namin investigate. Kami po lahat dito nagpapasalamat po sa iyo sa lakas mo po. Yan, hindi namin kakalimutan talaga sa lahat ng exploration namin. And then yung mga ano po dito sa abandoned na resort na to, mga entity o elemento na sana po yung mga spirit dito makita na nila yung light para makatawid na sila po. Hindi na sila mamalagi dito po. At wala na po sana sumama sa amin. Turo mo na lang po sa kanila yung light para doon na po sila dumiretso. At wala na pong mga gagambala dito po mga tao po sa paligid. Yun lang po. Thank you Lord. Salamat po sila. Dapat talaga yung mga nagpupunta sa mga haunted places, sabay mag-offer tayo ng prayer sa mga hindi matahimik na mga kaluluwa, no ha? And of course, ano rin yan, courtesy rin yan sa mga entities na nandoon sa mga lugar na yon. Boss Lack, tama yung ginagawa ninyo para naman kahit paano walang sasama. O di ba? Baka may sumama bigla. Oo, mahirap na baka pagtulog mo katabi mo na pala eh, ha? Oo. So far Iba kasi yung pag-ilan. go ahead. Iba na kasi yung pag-ilan ko sa ano na yung spot na yun. Nung una kasi, parang bata pa lang yung nakakausap namin. Eh nung tumatal kami doon sa likod na yun, kasi ano yun parang convention ba yun? Tapos sa likod, sa kusina. Parang biglang marami na nagsasalita sa necrophonic, tapos biglang may sumisipol na sa side namin. Ang dami sumisipol sa likod eh. Oo, ang dami na sumisipol. Kahit sila, yung isa namin kasama, hinawakan na sa buhok. Oo. Yung kasama namin babae, sinabi ni Cobra. Oo. Talaga inawakan na yung ito, tumaas na yung book niyan dito. Kala niya maraming langgam na anong langgam. Pero nung tignan, wala naman. Wala naman. Oo. Sa ngayon saang mga lugar pa ang inyong target na i-explore, Boss Lack? Bale, may balak kami, balikan ulit yon, yung place na yon. Okay. Tapos kasama na namin yung mga iba naming kasama na may gamit sila, music box, ganyan. Tapos interact ulit kami doon sa mga nandun sa likod na yon, doon sa spot na yon. Oo. Kung may makukuha talaga kami sa ano. Kasi doon halos lahat ng in-explore namin, doon lang talaga kami kinilabutan. Parang iba-iba na yung mga nandun, elemento. Meron pa nga narinig doon sa necrophonic, parang demonyo na eh. Naku po. Mahirap na pag gano'n.
Pero, Kaya sabi ko sa kanila, nagpapanik na rin ako. Parang hindi ako makaalis sa pader na nakasandal ako. Tapos pinakuha ko na lang sa kapatid ko yung mga gamit. Yung parang minute na rin ulo ko nun. Alis na tayo. Kasi marami na talaga, sumisipol, ganyan. pero sandali lang, Paalam na sandali lang, Boss Lack. Pagpunta kayo sa mga lugar na ganyan, kasi masukal yung lugar, tulad ng binabanggit mo, baka mayroong ahas. Ano bang ginagawa? Pinapaunan niyo muna sina Boss, ano pangalan ni Boss? Zuma, ha? Para i-clear yung lugar. Pero Boss Lack, may pupuntan tayo na yung nakwento ko nung matagal na rin nakita ko yun doon sa may maraming punong kahoy, tapos yung naninigarilyo na nakaduyan na walang ulo. Yun ang gusto kong puntahan natin. Nakaduyan na walang ulo. Interesting yun. Talagang gusto kong yun pagitan siguro ng mga alas 12 to alauna ng gabi. Nung nagilaw ako ng isda. Pero nung nakita ko siya, talagang nagulat ako. Sabi ko, nakakagulat ka naman ako, hindi ka umiimik ako. Nakaduyan siya, yung kamay niya may sigarilyo. Ngayon, nung umitip siya ng ganyan, pagtaas niya ganyan, puta, walang ulo. Gusto kong tumakbo, hindi ako makatakbo. Sintabi mo. Ang ginawa ko lang, naglakad lang ako ng daan-daan lang. Yun ang gusto kong balikan natin. Ayan. pwede rin. Pero meron na ba kayong na-encounter na biglang sumulpot na ahas? May bahay doon, umalis yung may bahay na doon. Opo. Yung may bahay. Bali, siguro nasa mga 8 years nang abandonado yung bahay ngayon doon, iniwan. Pinapasyalan din daw. Yun ang gusto kong puntahan natin. Ayan. Pero sa ano yun, Boss Lack, sa gitna ng bukid. Ayan. At least meron ng target na napupuntahan si na Boss Lack. Pero Boss Lack, so far, meron na ba kayo na-encounter na talagang may ahas? Yung mga pinupuntahan ninyo? Meron na. Sa kumbento. May cobra. Talaga. May cobra Kumpleto na, yung kumpleto na tahanan ng mga madre. So dapat ingat kayo palagi. Mas nakakatakot nga mga ahas kaysa sa mga multo eh. Matuto ko lang doon, wala na. Oo. Yun na yun. Boss Lack, o kaya ka pala nagkipagkaibigan sa akin dahil takot ka sa cobra. Ayan. Salamat sa inyo pero siguro paki-invite yung ating mga kababayan na suportahan kayo sa inyong exploration dyan sa lalawigan ng Tarlac, Boss Lack. Sige. Sir. Ini-invite ko yung mga taga-Tarlac o sa ibang lugar na panoorin yung mga exploration namin sa Boss Lack 2.0. Tapos na-folder siya doon, Tarparak sa YouTube. Meron din sa TikTok at sa Facebook. Yung Boss Lack 2.0 tsaka sila Zuma Ringas, si Galema, Snake Queen, YouTube channel po at saka Facebook page. tsaka si yung mga kasama pa namin, si Galods, Si Carlos, saka si Ben Ben Cobra. Cobra. Hindi Lady lang sila Cobra. nakarating kasi umuulan kanina, lakas. Malakas na nga ulan ngayon. Salamat po sa inyo, Boss Lack, sa ating mga kasamahan dyan sa Tarparak, sa may Tarlac. Ingat kayo palagi. At tama yun, dapat tayo yung nag-o-offer ng pagdarasal sa mga lugar na pinupuntahan natin. Maraming salamat sa inyo. Salamat din po. Maraming salamat din Thank po, you so sir. much. Ayan, ha? Yan po mga kaibigan, ang ating mga kasamahan mula po dyan sa lalawigan ng Tarlac. Talaga naman kailangan ingat po tayo sa mga nag-explore. Marami na mga nag-explore ngayon sa mga masusukan ng mga lugar. Pero dito po sa Metro Manila mga kaibigan, of course, sa mga karatig lugar po rito sa Metro Manila, meron po tayong mga panahon dito. Unahin muna natin si Mr. Waray. Mr. Waray, welcome back sa ating program, Gabi ng Misteryo. Pakion yan. Hello po, Sir Ray Sibayan. Kamusta po? Kumusta ka na? Okay naman po. Bay, at least narinig mo na yung experience ng kabila sa Tarlac. So far, meron ka ng mga idea kung anong dapat na gawin. Ikaw, ano nagtulak sa'yo? Bakit ka pumasok sa ganitong larangan? Kasi ano po dati po hindi po talaga ako naniniwala sa multo Simula nung nakakakita ako, doon ako nagkaroon ng interest. Tapos nanonood ako sa YouTube, napapanood ko yung mga ghost hunter. Yun nga, dito ako nakaano ng pagkakataon na makilala ko to sila San Pedro Ghost Hunter.
Sina Opo. Cap si Cap Paul. Paul at saka si Cap Ma'am Tricia. oo. Ngayon, ano ko sila, nag-comment ako sa kanila na baka pwede akong sumama sa explore nila. San Pedro Ghost Hunters. Yan. Hindi naman po nila ako tinanggihan, pinasama nila ako. Oo. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na yung pagiging nila, pagsama ko sa kanila. Tuloy-tuloy. Pero binabanggit mo, nakakita ka. Anong mga nakikita mo? Marami po eh. Nakakita na rin po ako white lady. Oo. Nakakita na rin po ako ng itim na tao. Itim Yung tao. agta. Mm. Tapos meron din po, nakakita na rin ako ng itim na anino lang po ng harapan din sa higaan ko. Oh, Kasi talaga. yung bahay ng auntie ko dito sa Bacoor, Mm. may katulong kasi sila na yung katulong nila umalis dahil nga may nagpapakita lagi sa kanya. Mismong siya mismo nagpapakita talaga. Ngayon, sinabihan ako ng auntie ko kasi kakarating ko lang din sa kanila sa bahay nila. Doon ako tumira. Sabi nila, yung katulong nila umalis dito. Mm. Ngayon, hindi daw nila sasabihin kung anong multo yung nagpapakita dun sa bahay nila. Okay. Mga ilang araw na yon, sa higaan ko mismo, paggising ko, nakababa kasi yung ulo ko sa sa kama. May nakaupo, yung ulo niya nakaharap sa akin. Oo. Bumalikwas ako kasi kita ko talaga. Yung anino nga sa akin, nakaupo lang siya doon sa baba. Hindi siya gumagalaw, nakaganon lang. So ano yun, kinausap mo? Kinakausap ko, Ano minumura ko, bakit ka nandito? Ano sabi niya? Minumura ko siya, bakit ka nandito? Istorbo ka, sabi kong gano'n, natutulog yung tao, inistorbo mo Hindi siya nagsasalita, nakaganon lang siya. Nakahawak siya sa tuhod niya. So tinatakot ka? Oo. Ngayon, kinabukasan yon kasi nawala na rin nawala siya. So natulog ulit ako doon. hindi ako natakot, kumbaga na lang. Oo. Kinabukasan, kinuwento ko Oo. doon sa tita ko. Tugma din doon sa katulong kung ano yung nakikita. Kasi hindi nila sinabi sa akin kung ano yung... Pero hindi naman nanakit yun. Hindi siya gumagalaw nakaganon lang siya sa ko. Sa ibang mga nandoon, mga nakatira doon, Wala din, Wala naman. Hindi naman sila. Yung katulong lang nila yung pinakitaan. talaga. So hindi naman tinatakot yung katulong. Ang kumakaway daw sa kanya. Hindi kinakaway din ba ng katulong? Kaso yung katulong, takot na takot daw. Kaya... Oh, yan. Anyway, yung mga kaibigan, yan po yung experience ni Mr. Waray, ha? Pero of course, ngayon papasok tayo dun sa mas lohika na pagsukat kung meron nga ba existence ng mga multo sa paligid. Na sa ating ding studio, mga kaibigan, ang nasa likod po ng Ghost Tech para Investigation Equipment. Yan, dito sa Pilipinas, siya yung gumagawa dito ng mga gadget na pwedeng gamitin ng mga ghost hunter, yung mga nag-explore sa mga haunted places. Sa ating studio ngayon, si Sir Saldi. Sir Saldi, welcome sa ating program Gabi ng Misteryo. Kumusta ka na? Magandang gabi, Sir Ray. Ano ba yung marami kang mga gadget dyan? Ito yung mga gadget natin na ginagawa ni Ghost Tech. Oh. Ito yung REM pad. Yung REM pad. Ayan. Ayan. Ginawa ko siyang box. Kasi ang original na design nito, Sir, Pabilog. Yun yung mamahalin na REM pad. Yun yung mamahalin Ito na yung REM pad. hindi gaanong mamahalin na REM pad. Ito yung, kumbaga, may sukli ka pa. Yeah, may sukli. Yun. Gusto ko yun, may sukli ka pa. Diba, sir? Tama. Ito yun. Oo, Ito yun. oo. So, bali yan ang Pero design. sandali, paano ginagamit yan? Yung ano to, minodify mo ba yung ini-import na REM pad o kahawig din nun? Sir, Anong difference yun sa dun sa- konsepto, halos pareha sila. Oo. Pero pagdating sa electronic parts na circuit sa loob, medyo may pagkaiba. Oh. May pagkaiba. Hindi ko Pero- itatanong ano yung difference sa loob. Pareha sila, Oo. may antenna, Yung performance. performance, Oo. meron silang, nagpareha sila nagkikreate na sarili nilang electromagnetic field. Okay. Pareha silang may ilaw, pareha silang tumutunog. At pag pareha silang na-disturbo, pareha silang tutunog. Pero ano ang advantage nito compared dun sa imported na mga Mas device? advantage yung imported kasi Oh. meron siyang sensor na pwede siyang i-calibrate, pwede siyang i-adjust. Pero ito naka-fix. Ito nakapix lang siya. Pero So, ang kaibahan naman nito, mas
malaki ang range neto kesa doon. Yun ang advantage. Oo. Oo. Ang advantage neto, Saka advantage, may sukli pa. misukli ka pa. No. Di ba? At saka sir, ang range neto, katulad niya, pag yan binuksan ko, ang range neto, pwede hanggang dito. Medyo mas malayo. Ang range ng original, medyo malapit na konti. So igaganon mo. Mm. So kung may multo na lalapit at igaganon, madidetect yan. Basta merong mga dumistorbo sa field niya, kahit anong energy, tutunog to. Baka may nakikinig dyan na mumu. Lapit nga kayo rito, i-trigger nyo nga tong REM pad. Kung ito tutunog at merong katulad niyan, nandito naman tayo sa radio, hindi naman siya tumunog. Hindi nga tumunog. Ibig Hindi siya sabihin, hindi niya tumunog. nasasagap. Hindi niya nasasagap. Yung electronics. Yung signal ng ng radio. Si may clairvoyant ability itong si Mr. Bare. Meron ba nang nalapit na? Wala. Ang layo, di ba? Ang layo eh. Wala. Ha? Oo. So, Pwede kayo lumapit. Kung gusto niyo, i-on mo nga, baka bigla may lumapit. Ayan, on natin, yan. Yan ha. yan, baka bigla lang may lumapit dyan. Live on TV sa gabi ng misteryo. Yung mga bata diyan, yung dalawang batang Meron dito, sir, di ba? alam ko meron dyan. Kung saan nagpapakita, pwede mong ilagay. Doon sila. Yan, yan. Basta yan naman ang gamit yan. Kaso, sir, dito rin sa paggamit naman nito para sa kaalaman ng mga ghost hunters, hindi porket gumamit tayo nito, talagang meron na. So, kailangan pa rin natin na i-verify kung totoo. Kasi, ito, magpapatunay lang naman ito kung meron talaga o wala. Pero, hindi ibig sabihin na pag ito tumunog, meron na. Mamaya, baka Kailangan tumulong pa rin lang to dahil sa two-way radio. kaya niya so kapag nag-trigger ng two-way radio, pwedeng masagap. Pwede siyang masagap Kasi madidisturbo siya ng ng frequency nun Baka yan din yung ginagawa ng ibang mga fake ghost hunter ha? Pwede, sir. Kasi pwede siyang mag-trigger through two-way radio. Talaga, o electrostatic. Kahit na, pero kung talaga naman, kaya nga sinasabi Pero ko sa sabi inyo, mo, short range lang yung kaya niyang Short range lang. masagap compared dun sa iba. So, paano iti-trigger yun ng radyo kung short paano magkakaabot yung signal nila? Kasi sir, meron siyang yung frequency natin, 'di ba, yung electromagnetic siya. Tapos meron siyang frequency rin naman na ang radio magta-transmit. Pwede niyang ma-receive. Ito mo Pag dumaan dito sa niya, sa field niya, yung two-way radio, basta ang two-way radio medyo doon siya, medyo kahit mga 6 meter 7, kayang daanan to ng wave ng radio, ng two-way radio. Yan. Siyempre hindi natin nakikita yung wave ng ng frequency. So, Mr. Waray, Pwede wala siyang na ba lumalapit dyan sa paligid? Wala na. Wala? Boring. Boring to kung ganun. Ito naman, ang kaibahan naman ito. Ito Sige, naman, itong nasa kabila, ano naman yan tawag? ito naman tinatawag na dead bell. Dead bell. Iyo po Patay ko muna to, patay sir. mo na yan. Ayan. Oo. Ito naman tinatawag na dead bell. Dead bell. Bakit dead bell? Patay na bell. Patay na bell. Bell na pampatay. Patay na bell. Kasi sir, kinuha yata nila. Sina Boss Lack, nanonood pa rin. Kasi ito, Mukhang sir, lahat yata gusto niyang kunin eh. Mag-order daw sila ng isang truck. may sukli ka pa, boss. Sige. So, bali, itong dead bell, hindi ko alam kung anong pinagmulan ng pangalan nito. Kasi ito na yung lumabas na ginawa. Ginawa ito ng ghost stop. Ang nagpasikat nito ang ghost stop sa USA, sir. So, bali, ang kaibahan naman nito doon sa original, EMF din ang gamit nila. Okay. EMF din. So, meron din siyang... So, electromagnetic field din ang kaya niyang masagap. Meron din siyang microwave. Meron din siyang heat sensor. Okay. Ito naman ginawa ko, pang malapitan lang talaga. Pang malapitan lang. Yung talagang lalapit din yung... Ginamitan ko lang siya ng yung multo. infrared sensor. So meron siyang infrared. Ito po yung kanyang infrared sensor. Okay. Infrared sensor to. Sandali, yung infrared din paikot ba yan o dyan lang sa direction? Dito lang na siya yan? sa direction na to. Okay. Pero kailangan niya lumapit. Kailangan lumapit. Kailangan siya lumapit. Pero kung lalapit siya sa wala sa direction infrared, hindi Pag rin ito, inon ma-detect. ko to, ganyan, sir.
at lumapit, tutunog lang siya, ganyan. So malapit Malapit talaga. na malapit lang talaga. Kaya malalaman mo talaga kung kahit na may mga, hindi makaka-apekto sa kanya ang electromagnetic field. Oo. Hindi makaka-apekto sa kanya mga two-way radio, hindi. Oo. Ang gusto netong makita, yung heat. Okay. Yung heat, sir. Mhm. Yung heat ng tao. Kaya, alam ba, may lumapit na pwedeng hayop kasi meron siyang heat. Oh. Ang mga pagdating naman sa paano paranormal, paano sir, kung butike ang lumapit? kung malapit siya, kung dito siya kakapit, tutunog yun, sir. Tutunog. Tutunog yan. Kung ipis yung lumipad sa lumipad sa kanya. Pwede Hindi rin. ko alam kung may hit yung ipis eh. Hindi ko alam kung may hit yung ipis. Talaga. O basta yung merong mga... Basta may hit. May hit. Yun yung kaya niya masense. Kaya infrared. Yun ang inaano niya, tinitrigger niya, sir. Sa bagay. Kaya, mga elements hit ang gamit niyan, sir eh. Di ba? Ayan. Pero sandali, kung multo, di ba sabi nila energy nga ng multo malamig? Oo, sir. Pero kaya na i-detect ng dead bell. Hindi ako sure kung kaya ng deadbell ang Unless, pero kapag pinindot sa tuktok, Pwede. tutunog din. tutunog pa rin yan, sir. Oo. Pero siguro kakayanin ng mga multo, Oo. kakayanin din siguro. Kasi ang paniniwala sa paranormal, sir, ang mga multo kaya nila mag-manipulate ng So, kaya nilang electricity. kumuha ng energies around, ipon yung energy na yon para magpagalaw o kaya pumindot sa isang physical object. O kasi kung makakuha na sila ng energy, sir, meron na makakapag-create na rin sila ng... Kaya yung mga flashlight ninyo, yung mga nag-explore at okay magtataka pag na-drain kagad kahit katsa-charge lang. Mismo, sir. Saka yung mga cellphone, saka yung mga gadget kasi kinukuha yon ng mga entities, ng mga multo, yung energy na yon para makipag-communicate, makipag-interact Mismo, sir. sa ating mga buhay. Oo, sir. Kaya Yun. nga nagugulat tayo minsan pag tayo bigla na lang nalolobat, di ba, sir? Oo. Kaya doon sila kumukuha. Okay. Kaya meron pang isang gadget na tinatawag na electromagnetic pump. Electromagnetic pump. Ano naman ginagawa no? Siya yung charger ng mga weak spirit. So sinacharge yung mga spirits para makatulong sa kanila na mag-manifest. Di ba, sir, ang mga spirit na kumukuha sila ng energy. Yes, oh. So para hindi nila gambalain yung energy ng cellphone natin, ng mga flashlight natin, para hindi Yun na nila yun. i-drain. Doon sa gadget na yun, doon sila pwedeng kumuha ng energy. May ginawa ka nun? Meron, sir, kasi hindi ko nadala. Nadala. Ano lang siya kasi, sir. Sir Saldi. Simpleng ano lang siya, simpleng motor. Simpleng motor lang siya. Oo. Kayang gawin din ng mga katsino yun. Pwede kong So parang siya, nagge-generate siya ng electricity. nag-generate siya. Generator siya, sir. Generator siya. O, tapos nagke-create. Pagka nag-generate, parang electric fan, sir. Oo. Meron siyang... May dynamo siya maliit. May dynamo siya, parang electric fan. Kaya ang EMF, pag nilalapit mo siya sa electric fan sa likod, Oo. pumapalo yung EMF. Yun So, ibig yun. sabihin, merong energy doon sa paligid ng likod ng electric fan. So, ngayon, yung motor na yon na electromagnetic pump, yung spirit, pag lumapit doon, pwede sila makakuha ng So tutulungan mo yung mga multo na makakuha ng energy. makapag-generate sila. Kaya nagpapump ka ng energy para sa kanila. Para sa kanila. Anong gagawin nila yun? Hihigupin nila? Hindi Gaganon naman, hindi naman. Di naman- Di ba, sir? di naman- Parang lalapit lang sila. Parang mag-charge lang sila saglit. Kasi So kailangan nilang lumapit? dumaan lang sila doon. Kuha na Talaga? sila. Kasi, So pagdikit ng energy niyo sa charge na sila? pwede, sir. Ganon. Kasi nga, sir, mabilis ang daan. Hindi naman naglalakad ng multo eh. Hindi. Hindi. Kaya yung mga... Kaya sabihin mo na, kaya yung mga sir, nag-explore dyan, sinabi may naglalakad. Hindi ho naglalakad. Tsaka sasabihin na, halimbawa ako multo, lalapit ako ron. Hindi natin pwede ikatwiran nung ako multo, lalapit pa ako ron. Hindi. Pwede ka lumapit doon kasi tatangayin ka papunta lang doon eh. Kung gusto mo makipag-communicate, siyempre, kukuha ka ng energy dahil wala kang energy. Kaya nga may tinatawag tayong mga weak spirit, di ba? Yes. Doon sila kumukuha. Yun ang electromagnetic Galing ng mga pump. research mo. Ano naman isa pa dyan? Parang hugis kabaong naman yung... Ito naman hugis kabaong na to. Hugis kabaong yun. Ito yung tinatag na, yung original din nito na design, sir, ganito rin. Oo.
Ang naglabas din nito originally ang Ghost Stock din sa Amerika. Sila ang naggawa ng design na to. Okay. Pero yung mechanism nito same doon sa original, pati sensor nito same sa original, Oo. pati yung box same sa original. Ang kaibahan lang namin yung ilaw nito steady lang kapag ka nakapag-detect. Okay. Kasi gumamit din siya doon ng PIR sensor. Ito ang ginamit ko rin dito, PIR sensor din, sir. Okay. So ang kaya Ano yung PIR? yung ano yan para isang klase rin naman siya ng infrared. Infrared din, di ba? Oo. Pero ito motion naman. So motion sensor. Motion naman siya, sir. So ang mechanism ng original is ganito. Marami na rin meron dito sa atin na Tunog niya ganito. parang music box. Music So box. music box ang tawag dyan? Music box, sir. Yun. Na inilabas yung mechanism dito sa taas. No. So yun ang design ng ano. So yung unang tunog na yung pagbukas, yun ang tinatawag na calibration. Calibration. And after Tatlong that- beses magka-calibrate to. Okay. Maya-maya tutunog ulit to. Kaya pag binuksan mo to, kung gagamitin mo, hindi agad may multo nakuha to o ano man So, na nagka-calibrate lang. Nagka-calibrate pa siya. So 3 times siya nagka-calibrate. And 3 after times that, siya you can use the... katulad niya, nagka-calibrate ulit siya. Ayun. 2 beses yan. So matic yung nagka-calibrate siya. Nagka-calibrate yan. Hindi manual na calibration, no? Hindi. Sa Automatic na. sarili niyang ano yan, sa sarili niyang sensor yan, nagka-calibrate. Ayan, sandali lang. Kontakin ko nga si Boss Lap. Nandiyan pa kayo, no? Ano sa palagay ninyo? Okay ba itong mga gadget ito? Magagamit nyo to? Ha? So, okay yan, sir. Di ba? Lalo na kung ano, magkano yan? Yes, sir. Mamaya sasabihin ni Saldi. I-PM nyo na lang daw si Saldi kung gusto ninyo. Ha? 3-0 yata yan. Actually, ito naman ay talagang mas mababa naman talaga to kaysa doon sa mga ini-import pa ng mga mayayaman na mga ghost hunter, ano? May shipping. Iba kasi grabe. Iba kasi grabe. May nakita kasi akong website na ghost hunter equipment, di ba? Meron, sir. Abi, mantakin mo, parang gusto ko nang mawala sa sa screen ng computer pag nakita mo eh. May 50,000, may 70,000. Wow! Hindi pala talaga biro maging ghost hunter. Mga ghost explorer, ano ha? Kailangan mong mag-invest sa mga equipment na ganyan. Kaya iba dyan na kung ano nung naisip lang, mag-ghost hunting. Hindi yung ganun kadali ho yan. Unang-una, iba yung sinusuong natin na mundo. Ano, sir. Anyway, so, Sir Saldi, saan ka raw ba pwedeng i-PM? Visit nyo lang yung page ng Ghost Tech para investigator equipment. At pwede nyo ako i-message doon. Ghost Tech para investigator equipment. Sa Facebook to? Sa Facebook page. Okay. At pwede rin sa personal account ko na Idlazir Andrade. Idlasir. Yung Idlasir po yung Rizaldi na binaliktad yun. binaliktad na Rizaldi. Why ho yung unahan? Yun. Idlasir Andrade. Yun. Yeah. Kaya siya Zaldi. Yun. Yan, di ba, sir? Ayos ka. So, ano ho ito? Full down payment. Full down payment. Full down payment. Hindi joke lang ho yun. Bahala na po kayo makipag-usap kay Sir Saldi. Pinapakita lang po natin itong mga ganitong mga equipment. Actually, sa ghost exploration, sa mga nagpupunta sa mga... Kailangan natin to. Kailangan talaga yan to prove yung existence. Yes. Well, sabi ng iba, hindi naman kailangan i-prove yung existence, pero gusto mo lang malaman, ma-confirm, ma-validate na nandiyan. Yes, yung for entity. validation lang to, sir. For validation. Kasi sabi nga ni Brother Bungo nung mga previous na interview ko paano naman kami na hindi nakakita? O di ba? Totoo Yung yun, mga totoo. sinasabing walang third eye. Totoo yan, Lahat sir. tayo may third eye. Yung iba hindi lang activated. Hindi nga. Ayan, So, yun ang dahilan. Kaya may mga ganitong equipment na masasabi na merong existence nung kabilang buhay. Mismo, sir. Ayan. Kaya nga, ilang ang gamit nitong mga equipment na to. Pero hindi nga katulad kanina sinabi ko, hindi porket gumamit ka nito, multo agad ituturo mo Oo, na hindi. nagpagalaw dyan. Hindi. Marami Kailangan mo kasi. pa rin ng science. Yes. Unahin mo muna. Natural, di ba may reaction tayo? Magugulat tayo. Oo. Pag nagulat tayo,
natural yun, andun yun eh. Gulat natin eh. Kasi biglang tutunog, di ba? Magugulat ka. Pero sa isang banda, pasukan mo agad ng science kung bakit siya tumunog. Doon ka muna sa logic bago ka Pasukan mo. pumasok sa paranormal. Ngayon, diba? kung walang bagay na pwedeng magpatunog sa isa sa mga gadget mo, kasi iba-iba gamit yan eh. Oo. Kaya iba-iba yan eh. Iba-iba ang gamit yan eh. Doon ka mapapasok sa paranormal kapag ka walang science, walang sagot para sa science. Actually, hindi naman lahat ng mga entities or beings kayang ma-detect Hindi. ng mga device unless na magkikipag-interact sila. Kasi kung ayaw nila magkikipag-interact, hindi naman talaga tutunog yan eh. Totoo yan, sir. Kasi may mga suplado. Ayaw ko dyan, ayaw ko. May mga suplado malalo Kasi na iba, mga talagang wala silang kakayanan, wala silang sapat na energy to interact with the Totoo object, yan, sir. Oo. with the device. So, ang gagawin, wala, ini-snap ka lang. Kaya tuloy iisipin nung nag-explore, wala naman pala rito eh. Pero meron naman talaga. Totoo naman yan, sir. No, hindi na nakipag-interact. So, Mr. Waray, solve ka ba rito? Okay yan. Oo. Ang ganda eh. Okay yan. Iuwi mo na raw lahat. Pwedeng ma-arbor yung nasa gitna. Yung dead bell. Oo. Ayan. Pero of course, ikaw gumagamit ka rin naman ng EMF na device. Malaking bagay na rin yon. Yung handy yun, yung EMF na yon. Handy. Malaking bagay. Kaya lang, syempre, iwasan mo yung mga transformer, Yan. yung sinasabi mo na cellphone antenna, yan maaaring mag-trigger. Yun ang mga cause ng magiging trigger na, sir, na akala natin multo na eh. Yung mga yung mga kagrupo mo, yung San Pedro Ghost Hunters, baka nanonood ngayon sina Nakikinig po yun. sina Ma'am Tricia saka si Sir Paul Maloles, ha? Hello sa inyo, mga Sila Ate Glory Jane, tsaka si Magandang Shaman. gabi po sa inyo. Si Cap Shaman Tupi. Yan, nakakahawa ka. I-shout out ko na nga yung mga nakatutok dito, ha? Yan na. Si Elizabeth Bruno, si Elias Pascasio. Brother Elias, kumusta ka na? Si Ron Bustamante, si Leo Havares, si Jenny Calasara, Kim Acevedo, ayan, ha? Eduardo Narvaez, Arvin Capasilio, mga ayaw bumitaw pag gabi na misteryo, ha? Sunny Banag Dersan. Good evening po, Sir Ray. Kape-kape po. Tama ho yan. Magkape-kape tayo. Si Ams Picayo, Reynald Espiritu Prado. Yan, ha? Abay, sabi niya, pa-shout out kay Idol. LCF Paranormal. Ay, salamat. Yan po yung channel mo, no? LCF Paranormal. Paranormal. Sa YouTube po. Sa YouTube. Michelle Gamboa, si Joss Files, sino pa ba? Si RF Bausa, ang dami ha. Señorico Elgarico Alvarez Barad. Hindi ako maniwala dyan, Sir Ray. Okay lang. Pero nanonood ka pa rin. Ayan, salamat. Sa Tornino Lauay Senior at marami pang iba. Yan, salamat po sa inyo, ha. And of course, Mr. Waray, please invite yung ating mga taga-subaybay na suportahan ka sa yung YouTube channel. And of Hello. course, yung San Pedro Ghost Hunters. Hello po, ako po si Mr. Waray #1968. Yung YouTube channel ko po is yun na po yun. At saka sa TikTok, yun na rin po yun. Yung Mr. Waray Mr. Waray. Yung ba Mr. buo na Mr. o MR? MR lang po. MR period. Waray. Period. Waray. Waray upay. Waray pera. Ay, waray pera. Waray sa pika. Dapat maraming pera. Ano sa waray ang maraming pera? Damo pera. Ayun, ha? Damo kwarta. Ayan, salamat, Mr. Waray. So, muli, yung ating mga kasamahan sa Tarlac. Muli, Boss Lac, maraming salamat sa inyo dyan, ha? And of course, muli, paki-invite ulit ating mga kababayan na suporta ng inyong grupo. Yan. Sige, Boss Lac. Lan. Yan, okay na. Okay na. So sa lahat ng mga taga-subaybay namin, Tarlac, ayan, means Tarlac, paranormal activities, yan, kami pa lang yung gumagawa siguro dito na to. Subaybayan nyo pa rin yung mga iba namin na, na upload, mga explorations sa iba't ibang lugar dito sa Tarlac, lalo na sa Concepcion. Kasama ko pa rin sila Zoom Maringhas, Galema, Ben Cobra, si Lady Cobra, si Aaron Prince, ito. Tsaka si Calods TV, yan, Ghost Hunter.
Shoutout nga pala sa ano rin, sa San Pedro Ghost Hunter, kila Ate Tricia, Kuya Paul, kay si Shaman Tope. Yan. Siya, good night sa inyo. Thank you so much. Ayan, salamat. Ako tating alamin. Thank you, Sir Saldi. Thank you, Mr. Waray, kay Salamat, Boss salamat. Lac sa buong pesa ng Tarparak ng San Pedro Ghost Hunters and yung Ghost Tech ni Sir Saldi Anoa. Bati mo naman yung kasama mong gwardiya. Ay, Oh. binabati ko yung kasama ko, Guardia, yun, no? Yeah. At maraming salamat sa inyo at suportahan po ninyo ang aking channel, LCF Paranormal sa YouTube, tapos sa Facebook page ang Ghost Tech para Investigator Equipment. Ayan. Thank you. At maraming salamat sa mga kaibigan ko na GH din. Ayan. Tulad nila Ghost Hunter, San Pedro Ghost Hunter. Maraming salamat sa inyo, mga kap. Salamat sa inyo. Iba't Basta mo rin. sa lahat ng bumubuo ng San Pedro Ghost Hunter. Si Kap Paul, Si Daddy Jones. Daddy Jones, si Kap Tricia, si Kap Shaman. Ayan. Tapos sa'yo din, Mr. Waray. Mr. Waray. At maraming salamat nga pala Sir Ray kay sa kaibigan ko kay Noki Salazar. Noki Salazar. Siya yung umorder sa akin nito. Ano, ipinakita mo muna. Yung mga pinakita Bago ko. mo ihatid sa Siya kanya. yung umorder sa akin nito at Special delivery Hiniri- kapag umorder sa'yo. special delivery Wow. door to door. Naka-spaceship pa. Naka-jet. Wow, naka-jet. Dinala ko to. As hiniram ko lang ulit sa kanya to. Oo. At hindi ako nagdalawang salita sa kanya. Apakabait na tao nun, sir. Salamat. Pero yun, customer ko yun, tapos hiniram ko rin. Pagka-deliver ko sa kanya, nang mabasa ko yung invitation mo, nang hiram na ako sa kanya, umokay naman agad. Kaya kanina dinaanan ko. Maraming salamat sa iyo. Thank you. Tol Noki, salamat. Okay. At binabati ko rin si I.M. Reverie. Yan. Isa yan sa matalik nating kaibigan din. Thank you, sir. Maraming salamat. I am Reverie. I am One time Reverie. siguro ma-inviting kita. Yes, maraming salamat. Sa mga kaibigan ko rin mga ibang ghost hunters na hindi ko nabanggit, maraming salamat. Okay. Thank you so much. Salamat daw sa matumutok po sa ating gabi ng misteryo. Hanggang sa muli pa rin po tuwing Sabado po yan, alas 10 ng gabi sa DZRH. Inyo pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan. Mag-ingat po tayo palagi at magdasal po tayo sa ating pong lumikha. Tayo bibigyan ng proteksyon at iba yung biyaya sa ating lahat. Pilipinas ang oras, 11:14 p.m. Gabi ng Misteryo.